may isang desisyon na kayang baguhin ang buhay mo. Hindi kung gaano karami ang naipon mo, kundi kung saan mo pipiliing gugulin ang mga natitirang taon ng buhay mo. Sa Pilipinas, may mga lugar na parang ginawa talaga para sa tahimik, masaya at komportableng pamumuhay. May preskong hangin, mababait na tao at kumpletong pangangailangan sa araw-araw. Pero ang tanong, saan nga ba ang pinakasulit tirahan kapag retired ka na? Sa video na to, aalamin natin ang mga probinsyang hindi lang maganda, kundi talagang swak para sa masayang pagre-retire. Hintayin mong number 1 dahil baka doon mo gustong tumira habang buhay. Mr. D. At number 10, Zambales, Subic Bay. Dating base militar na ngayon nabuo bilang ecotourism at retirement hub. Madaling puntahan. Mula Maynila ay humigit kumulang 2.5 hours lamang. Kaya't malapit ang mga ospital, palengke at iba pang serbisyo. Bakit nga ba magandang tumira dito? Ang Subic Bay ay napapalibutan ng luntiang kagubatan at may malinis na dagat. Maaari mag-swimming, sunbathing o mag-water sports. Marami ring hiking trails at jungle survival tours. Kaya't hindi ka mauubusan ng paraan para manatiling aktibo. Ayon sa mga expats, abot kaya ang gasto sa pabahay at pagkain din dito. Dahil umuunlad ang Subic mula sa presensya ng Amerika, modernisado ang mga bahay at apartments at napakalinis ng paligid. Ibig sabihin, hindi ka parang nasa malayong baryo. May western comfort ka na nakadikit pa rin sa ganda ng kalikasan. Sa kabuuan, para sa mga pamilya o para na rin sa mga retiradong gusto ang baybayin at bundok, ngunit nais ding malapit sa Maynila para sa serbisyo at pamilya, swak ang Zambales. At number 9, Aklan, Boracay. Isa ito sa pinakamagandang white beach sa mundo. Bukod sa katangi-tanging buhangin, ito ay may malawak na pagpipilian ng international restaurants at kainan sa loob ng ilang minutong lakad. May nightlife at mga activities na halos lahat ay kayang lakarin, kaya hindi mo na kailangan ng sasakyan. Para sa mga retirees at mga families na mahilig sa sosyal at masiglang kapaligiran, dito mo mararanasan ang parang nasa abroad pero nasa Pilipinas ka pa rin. Ngunit dahil maliit na isla ito, maaari kang makaramdam ng island fever. Kung kailangan mo ng espesyal na gamutan, kailangan mo biyahe patungong Iloilo o Cebu pa. Mas mahal din ang pamumuhay kumpara sa ibang bahagi ng bansa. Kaya't kung may budget kang sapat at nais mong giliwin araw-araw, magandang opsyon ang Aklan. At number 8, Iloilo. Tungo tayo sa Western Visayas. Ito'y kinikilalang cultural gem sa Pilipinas at may natatanging kombinasyon ng lumang kariktan at modernong kaginhawahan. Ano naghihintay sa mga retirado dito? Makikita sa lungsod ang mga heritage streets at makakasalubong mo ang mga makalumang bahay at Spanish-era buildings na maingat na inaalagaan. Mainam ito para sa mga retiradong hilig ang arkitektura at kasaysayan. May mga museo at simbahan na pwedeng bisitahin tuwing araw ng pamamahinga. Tinagurian ang Iloilo bilang gastronomic hub. Masusubukan mo dito ang mga lokal na putahe tulad ng batchoy at pansit molo, pati na rin ang iba't ibang international cuisines. Kung foodie ka, hindi ka magsasawa dito. Malapit lang sa loob ng mga Ilonggo ang mga fiestas tulad ng Dinagyang Festival ay nagdudulot ng makulay na karanasan at mabilis kang mapapapasok sa kanilang komunidad. Dahil may kombinasyon ng kultura, pagkain at maayos na infrastruktura, magandang lumipat ang mga families at syempre mga retirees natin. Ang mga taga rito ay malalambing na tao at may pagkahilig sa sining at pagkain. At number 7, Cavite sa Tagaytay.
Ang Cavite ay kilala sa historical heritage, ngunit ang Tagaytay City ang sentrong atraksyon para sa mga retirado. Bakit? Nakapwesto ang Tagaytay sa Tagaytay Ridge na nasa humigit kumulang 600 meters above sea level. Dahil dito, may preskong klima na hindi masyadong mainit o malamig. Pinalalamig ng hangin ang lungsod at madalas ay may fog at mist sa umaga. Para kang nasa Baguio ngunit mas malapit sa Maynila. Mula sa maraming bahagi ng Tagaytay, tanaw ang Taal Volcano at Taal Lake. Isang kakaibang tanawin na paborito ng mga litrato. Perfect ito! Pang yoga, pang kape, o simpleng pagmumuni-muni. Ayon sa mga expat guides, ang Tagaytay ay nagbibigay ng laid-back ambience, ngunit may modernong malls and restaurants at healthcare facilities. At dahil malapit ito sa Manila, madaling makabalik sa kabisera para sa mga advanced na serbisyo o para dalawin ng pamilya. Number 6. Negros Oriental, Dumaguete. Kilala ito bilang City of Gentle People at paborito ng maraming dayuhan at lokal na retirado. Kilala ang Dumaguete sa pagiging welcoming, palakaibigan ng mga residente at maraming nagsasalita ng Ingles kaya't madali ang pakikasalamuha. Ayon sa mga expats, mababa ang cost of living sa Dumaguete kaya't mas magiging komportable ang budget. May mga groceries, alengke, ospital at universidad kaya't hindi ka maghahanap ng mga pangunahing serbisyo. Kilala rin ang lungsod bilang Universidad Hub dahil dito matatagpuan ang Silliman University kaya't maraming kabataan at masigla ang kultura. Napapalapit ang Dumaguete sa Cebu at Bohol. Sa loob ng ilang oras, maaari kang mag-island hop papuntang Apo Island para mag-diving or bumiyahe sa Valencia upang mag-hot spring. Number 5. Bohol. Higit pa sa beach destinations, nag-aalok ito ng kakaibang mix ng kalikasan, kultura at kasaysayan. Ito ay lumutang bilang isa sa mga premier tourist destinations ng bansa. Sa iisang araw, maaari kang makakita ng geological wonders tulad ng Chocolate Hills, makasalamuha ang mga endangered na Philippine tarsiers at mag-sunset sa mga puting buhangin ng Panglao. Kaya't hindi nakakasawa ang pamumuhay dito. Laging may bagong destinasyong pwedeng tuklasin. Pinagmamalaki ng Bohol ang mix ng geological marvels, biodiversity, at mga kultural na pook. Pinapahalaga nila ang sustainable tourism kaya nananatiling malinis at maayos ang mga atraksyon. Matatagpuan sa Bohol ang Panglao Island, isang isla na konektado sa mainland sa pamamagitan ng dalawang tulay. Ang isla ay may world-class diving at pristine beaches at kumpleto sa resort at tirahan. Para sa pamilya at retiradong mahilig sa kombinasyon ng dagat, bundok at kultura, napakahirap talunin ng Bohol. Number 4. Cebu. Isa sa pinakabinibisitang probinsya sa bansa. Ano nga bang meron dito? Kilala ang Cebu sa mga white sand beaches at turquoise waters. May mga island hopping destinations tulad ng Mualboal at Malapas Cua para sa diving at snorkeling. At may mga bundok at waterfalls sa loob din ng lalawigan. Para sa mga retiradong gusto ng kalikasan at endless adventure, ito na ang kailangan ninyo. May modernong international airport ang Cebu at well-maintained ang infrastruktura. Ito ang isa sa dahilan kung bakit maraming dayuhan ang pumili sa Cebu. Madaling bumiyahe papasok at palabas ng bansa at kumpleto ang mga shopping malls, ospital at universities. Mas mababa ang cost of living sa Cebu kumpara sa iba pang malalaking lungsod sa bansa. Ibig sabihin, makukuha mo ang kaginhawahan ng urban life na hindi binubutas ang bulsa. Pinagsama nito ang city convenience at tropical adventures. Kung gusto mong laging may access sa malalaking ospital at entertainment pero may pagkakataon pa rin mag-beach o mag-hike, Cebu ang iyong destinasyon. At number 3, Palawan.
Ito'y madalas tawaging last frontier ng Pilipinas dahil sa napakagandang kalikasan. Narito ang Puerto Princesa Underground River, El Nido, at Coron na internationally acclaimed. Bakit kaya top choice para sa retirado at mga families? May crystal clear waters at ilan sa pinakamagandang natural scenery sa mundo. Hindi lamang para sa turista, kundi para sa permanenteng residente na gustong mamuhay sa paraiso araw-araw. Kilalang Palawan sa masiglang lokal na kultura at mainit na pagtanggap sa mga dayuhan. Napakadaling sumama sa mga fiesta at matutunan ang pagluluto at tradisyon ng mga Palawenyo. Mas mababa ang gastos sa pabahay at pagkain dito habang hindi sinusuko ang kalidad ng buhay. Bukod dito, may thriving expat community kaya't hindi ka mag-isa sa pag-a-adjust. May mga ospital din sa Puerto Princesa at may domestic airports na nag-uugnay sa inyo sa Manila at Cebu. Kung pangarap mo ang may malapit na lagoons at beach sa inyong bakuran, ay siguradong Palawan ang sagot yan. Number 2, Davao del Sur sa Davao City. Ito ang pinakamalaking lungsod sa Mindanao at kilala bilang The Safe City ang Davao City. Bakit? Kilala ang Davao sa istriktong pagpapatupad ng batas at mababang antas ng krimen. Para sa mga retiradong nais ng katahimikan, dito pakiramdam mo iligtas ka. Madaling makibagay dahil kilala ang mga Davaoenyo sa pagiging friendly at hospitable nila. Kapag lumipat ka dito, mabilis kang magiging bahagi ng community. May modernong malls, sinehan at malalapit na beach sa isla. Likas din ang pagiging entrepreneur-friendly dahil may vibrant economy sa agrikultura, turismo at manufacturing. Malapit sa city ang Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa bansa, at Samal Island, kung saan pwedeng mag-relax o mag-diving. May mga world-class hospitals din tulad ng Southern Philippines Medical Center at mga universities na nagbibigay ng magandang serbisyong medikal at edukasyon. Kung hanap mo ang balanse ng urban convenience, masiglang communities at access sa bundok at dagat, Davao del Sur ang perfect na bakuran ng pagreretiro at ng pamilya. And at number 1, Benguet sa Baguio City. Kilalang Baguio bilang summer capital of the Philippines at maraming dahilan kung bakit sulit ang pagreretiro dito. Nasa 1,300 to 1,500 meters ang taas ng Baguio mula sa dagat. Dahil dito, mas malamig ang klima kumpara sa ibang lungsod sa Pilipinas. Sa tag-ulan, maaaring bumaba sa 10 degrees Celsius ang temperature, kaya't hindi mo na kailangang aircon buong taon. Ito rin ang dahilan kung bakit tinawag itong summer capital at naging takbuhan ng mga taong galing sa mainit na kapatagan. Kilalang Baguio sa pine-scented breeze at panoramic mountain views. Makikita sa lungsod ang napakaraming park tulad ng Burnham Park na may lawa at picnic areas, Session Road na nagsisilbing arts hub at mga pamilihan ng lokal na handicrafts. Ayon sa Expat Guide, ang lungsod ay puno ng art scene, local crafts at mga festival na nagbibigay buhay ng kultura sa Cordillera. Mula sa cozy bungalows hanggang modernong condominiums, maraming pagpipili ang tirahan sa Baguio. At syempre, madali ang access sa kalidad ng healthcare at edukasyon. Bukod sa lahat ng ito, ang Baguio ay isang creative city. Maraming colleges and universities kaya masiglang events tulad ng panitikan, music and cosplays. Sa huli, hindi sukatan ng tagumpay ang dami ng pera, kundi kung gaano ka kasaya sa lugar na pinili mong tawaging tahanan. Kaya kung ikaw ay papalapit sa retirement or naghahanap ng tirahan or nangangarap lang ng mas tahimik at mas masayang buhay, baka isa sa mga lugar na to ang para talaga sa'yo.
At kung nagustuhan yung ating video for today, please comment. Hi! At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D! Kasi masayang matuto! The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!